Sige, are we blessed? So, yun. Isang mapusong araw sa ating lahat. Batiin mo ang iyong katabi. I love you with the love of the Lord. At ready na ba tayo ngayong hapon na ito? Amen. So, bago tayo magsimula, ay nais kong maghandog sa inyo ng isang mahalagang mensahe sa araw ng mga puso. At everyday, sinasabi natin na dapat tayo ay laging nagmamahal. Lagi po ba tayo nagmamahal? Sino dito ang nagmamahal? Taas ang kamay. Amen. So lahat tayo nagmamahal kasi mahal tayo ng Lord, nagiging extension tayo ng pagmamahal ng Lord sa iba. Amen. At ngayong oras na ito, nais kong magbahagi ng isang madamdaming mensahe para sa ating lahat. Ang hinihiling ko lamang, ang inyong mga pandinig, ang inyong mga mata, ang inyong pong mga puso, samahan niyo po ako sa isang napakahalagang mensahe na ito. Ang nais ko pong sabihin sa hapon na ito ay, kapag sinabi kong mahal kita. Kapag sinabi kong mahal kita, ang ibig kong sabihin, salamat at nandyan ka. Kapag sinabi kong mahal kita, ang ibig kong sabihin, hinahanap-hanap pa rin kita. Kapag sinabi kong mahal kita, ang ibig kong sabihin, napapagod din ako. Nanginginig ang kalamnan, nanlalambot ang mga tuhod, nangangawit ang aking mga braso dahil kapag sinabi ko, mahal kita, ang ibig kong sabihin, pagpapaguran kita. Susundan ka, susuyuin ka, iintayin dahil ang aking mahal kita ay hindi natatapos sa salitang mahal kita. Ang aking mahal kita ay may pagtanggap na ito. Ito ang hirap na kalakip ng pag-ibig. Yakapin mo. Mahal, kapag sinabi kong mahal kita, ang ibig kong sabihin, malupit ang mundo at minamahal ko ang lahat ng kakampi mo. Kaya hayaan nating dumating ang mga bagyo, hayaan nating malusaw ako ng araw. Hayaan mong akong kumbisihin kang kakampi rin ako. Ikaw na ang hantungang inaasam, ikaw ang kwentong hindi pagsasawaan, ikaw na sandaling parating inaalala, ikaw ang kailangan kong pahinga. Ikaw ang pahinga. Kapag sinabi kong mahal kita. Praise the Lord. Ayos ba? Si Pastor Tim. Good morning. Magandang hapon, Pastor. Okay. So, parang kinilig kayo More pa daw. More pa daw, no? Okay, so, bago ang lahat, sige batiin mo yung katabi mo. Happy puso. Ayan. So, again, happy puso sa ating lahat, sa mga youths, young professionals na nandito. And before we start, before we study the Word of God, can we all stand? Tayo pong lahat ay tumayo. Pwede ba tayong tumayo lahat? Yan. Grabe yung word na yun, no? Kapag sinabi kong mahal kita. Galing. Okay, so before we start, can we just honor the presence of the Lord? Let us pray. Tayong lahat ay manalangin muna. Let us all bow our heads and close our eyes. Let us pray. Lord God, we thank you for this afternoon na kami po, O Diyos, ay muli ay sama-samang nagkatipon, Panginoon, ang mga kabataan, young professionals, Lord God, lahat kami na narito, Lord God. We are so grateful and thankful, Lord God, for your amazing love na kami po, O Diyos, ay patuloy mong inaangkin, Panginoon, Lord God. Salamat sa hapong ito, Lord God, at patuloy kaming nagpapasakop sa iyo, Panginoon. Alam po namin na ikaw ay narito sa aming kalagitnaan because you said in your word
two or three gather in your name, you are in the midst of them. Kaya Lord, we are more than two, we are more than three. Kami po'y nananampalataya na kasama ka namin sa hapong ito, Lord God. At Lord, tunay nga, O Diyos, na kami nananampalataya na walang ibang kahulugan ng pag-ibig, kundi Ikaw, Panginoong Yesus. Kaya sa hapong ito, Lord, iparanas mo yung true love sa bawat isa, and guide us, Lord God. Let your Spirit, Lord God, guide us into all truth, O Lord, in the name of Jesus, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. We honor your presence at patuloy po naming ina-acknowledge, Lord God, ang iyong banal na presensya sa hapong ito. Ikaw ang manguna sa amin, ikaw ang maitaas, at let your word, Lord God, be a rema in our hearts, Lord God, in Jesus' name. Marami pong salamat sa iyo, O Diyos. Patuloy kami nagpupuri, sinasamba ka namin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo po yung makakaupo na. Okay. Gusto niyo pa ba ng mga katagang patungkol sa pag-ibig? Sinong na-enjoy yung ginawa ni Pastor Tim? Kala niyo Kala niyo ako na. Wala namang pagkakaiba, Kuya Roldan. So, sino ditong nakarelate doon sa sinasabi kanina? Parang kinilig kayo ng konti. Okay? So, ang tawag doon, anong tawag doon? Sino nakakaalam? Anong sabi? Sinong nakakaalam noon? Ang tawag doon sa henerasyon nyo, I don't know kung alam nyo, is spoken words. Tama ba? Spoken poetry. So, ito ay I think naging trend sa mga kabataan, no? Na yung mga tinatawag yung hugot, right? Kanina yung mga binabasa ni Kuya Renz, mga hugot. Okay? So sa ating mga kabataan, marami kayong hinuhugot sa inyong puso. But I believe ang word ng Lord ay mas higit sa mga spoken words na yon. Naniniwala ba kayo doon? Sabi mo sa iyong katabi, ang word ng Lord ay mas maganda kaysa sa word ng tao. Naniniwala ba kayo doon? Okay. So, ang topic natin ngayon is love, courtship, and marriage. Sino ditong pwedeng magsabi kung anong meaning ng love? Pwede ko bang tawagin ng isa or dalawang tao mag-define ng isang salita about love? Kumbaga sa kay Boy Abunda ay fast talk. No? Okay? So, what is love? Tatawag ako. Kuya Joban. Pwede pong bigyan ng mic si Kuya Joban? Please. Kuya Joban, punta ka na dito. Yan. Okay, Kuya Joban. Kuha ka ng mic. Yan, yung kulay blue. Sa isang word. Yan. Meron? Okay. Sa isang word, in one word, what is love? Love is action word. Love is an action word. Okay. Palakpakan nga natin si Kuya Joban. Okay. Sa babae naman, si Pastor Ira, what is love? Ayan. Okay? Sa biglaan ang Ayan. Mabilis na tanong. What is love? God is Okay. Kay Pastora, God is love. Kay Kuya Jovan, love is an action. Okay? So ngayon, bago tayo magpunta dun sa verse, kasi maiksi lang yung isi-share ko sa inyo, pero I want you to internalize ano ba talaga yung love when it comes to the word of the Lord. Kasi sa ating henerasyon, sa mundo natin, maraming definition ng love. Okay? So, i-define natin what is love, what is courtship, and what is marriage. Sa Tagalog, pag-ibig, courtship, ano ang courtship? Panliligaw, and then marriage is kasal. So, kung titingnan natin yung term, very self-explanatory, pero gusto kong maging malalim tayo sa pag-ibig sa Diyos. Amen? So again, ito yung love. Please, media,
Yung love. Tinignan ko yung love. Kasi ang love, kung titingnan natin, pag ni-research niyan, maraming words na lalabas. Pero ang pinaka-originate niyan is commonly makikita natin sa Greek word. And even sa Bible, Greek and Hebrew word, yun yung parang pinaka-origin kapag nag-i-study. Okay? So sa Bible, merong dalawang love. Okay? Yung dalawang love na yun na napag-aralan natin is about phileo and agape. Pero nung hinanap ko siya, ano bang ibig sabihin ng love? Okay? Sige, lagay mo na yung tatlo dyan. Bali, ilan ba to? So, 6 yung nakita ko dyan, pero actually yan ay 8. Okay? So, number 1, ng meaning ng love is eros. Okay? Ang ibig sabihin ng eros, yung romantic and passionate love. It is a passion, lust, pleasure, an appreciation of one's physical beauty or being, driven by attraction or sexual longing. Yung eros na love. Okay? Pangalawa is yung philia or phileo. So yung philia, ito yung sinasabi din sa Bible, no? Nung intimate, authentic friendship. So ibig sabihin, love as a friend. Okay? So ito yung scenario, kung maaalala nyo, nung si Peter ay tinanong ni Jesus. Kilala nyo ba si Peter? Nandiyan ba kayo? May kausap ba ako? Hello? Okay. So, nung tinanong ni Jesus si Peter, sabi ni Jesus, Peter, mahal mo ba ako? Sumagot si Pedro, oo naman Lord, mahal kita. Okay? Pangalawang tanong, tinanong uli ni Jesus, si Peter, Peter, mahal mo ba ako? Sabi ni Peter, yes Lord, mahal kita. Pangatlong beses, tinanong ni Jesus si Peter, Peter, mahal mo ba ako? So si Peter, kayo nga ang tanungin ng 3 beses. No? Parang ang sabi niya, Lord, ba't ka nagda-doubt sa akin? Mahal kita. Okay? Ganon yung scenario. And then, in short, yung 3 tanong na yon, no? Ang nakapaloob po dyan sa original text ng Bible is phileo. Okay? Yung word ng pag-ibig dyan, yung Lord, I love you, ang ginamit dyan is phileo word. At kung mapapansin natin, sinong nag-deny kay Jesus ng 3 beses? Sino? Bago tumilaw ang manok, ang sabi, i-deny mo ako ng 3 beses. Bakit hindi 2 beses? Bakit hindi 1 beses? Kung titingnan nyo po yung story, diba? So, dininay ni Peter si Jesus ng 3 times, and also sinabi niya rin, tinanong ni Jesus si Peter ng 3 times, Peter, do you love me? Sinagot ni Peter, yes Lord, I love you ng 3 beses. Pero how come 3 beses din niyang dininay si Jesus? Hello? That's the mystery ng pag-ibig ng Diyos. Okay? So, yan yung phileos. Number 3 is storge. Okay? Unconditional or familiar love. Ibig sabihin yung love natin sa ating mga kapatid, family, kadugo, sa nanay, tatay natin. Okay? So next please. Philosia. So philosia means self-love. No? Medyo pangit yung ano to kasi compassionate self-love. Ibig sabihin, makasarili. Love niya lang yung kanyang sarili. Sino ditong mahal lang ang sarili niya? Wala. So, mahal din natin ang ating kapwa. Okay? Number 5 is the pragma. Ang sabi dyan, committed and companionate love. So, pragma, pag sinabi pragma, ito yung committed. Best example nitong love na ito, okay, is yung mga fixed marriage. Hello, alam niyo yon? So, sometimes we heard yung 2 Chinese, commonly sa mga Chinese, okay, sa mga Chinese, finifix yung marriage, kahit pa sabihin yung kanilang love sa kanilang puso, wala. So, yun yung tinatawag na pragma. Pragma love. Okay? And then last, ito yung agape love. Sabihin nga natin sabay-sabay, agape.
Ang hindi magsalita, patatayunin ko sa unahan dito. Okay? Pag hindi kayo nag-shout ng agape, pasasayawin ko kayo dito. Okay? Okay. Sabihin nga natin sabay-sabay, agape! Ang galing. Ayos. Okay. Ayaw nyo sumayaw? Okay? Ba't ko sinabi? Agape love, ito yung love na binigay ng Lord sa atin. At alam nyo po ba, itong agape love, ito ang design ng Lord sa ating lahat. Hello? Sino ditong gustong maranasan yung agape love? Parang ayaw nyo. Sige, kung sinong hindi magtaas uli ng kamay, papupuntahin ko ulit dito sa unahan para sumayaw. Sino ditong gustong maranasan ng agape love? Ayan. Okay? So, yung agape love, kung ito po'y naririnig nyo na before, so itong agape love is the unconditional love. Pag sinabing unconditional, walang kahit ano. In short, walang dahilan sa pagmamahal. Okay? I love you because of walang ganon. Okay? For example, I love you because you are beautiful. Okay? Hindi po ganon. Kasi paano kung hindi beautiful? Hindi mo na love. Tama ba? I love you because you're rich. Okay? Pag sinabi mong ganon, paano kung hindi na rich? Or sige, ibahin natin. I love you because you're poor. Paano kung hindi siya poor? So, ibig sabihin ng agape love, ang agape love, it means, I love you despite or in spite of. Okay? I love you sa Tagalog, mahal kita. Okay? Kapag sinabi kong mahal kita, sabi ni Tito Roldan kanina, ni Kuya Roldan, tama ba? Ibig sabihin, mahal kita kahit ano pa. Yun yun. Okay? Mahal kita kahit gulo ang buhok mo. Tama ba? Mahal kita kahit madumi ang kuko mo. Hello? Kasi unconditional love. Nakukuha nyo yun? Nandyan ba? Mahal kita kahit isang beses ka lang maligo sa isang araw. Okay lang yun. Tama ba? Yun po yung agape love. Ito yung ginawa ni Jesus sa ating lahat. Mahal kita kahit idinarain mo ako ng 3 beses. Jesus said, mahal kita kahit hindi mo ako binibigyan ng panahon. Hello? Yan si Jesus. At alam niyo po ba, sabi ko nga sa inyo kanina, ito yung gusto or design ng Diyos sa ating lahat. When God created man, nung nilikha ng Diyos ang lalaki, sabi ng Lord, it is not good for man to be alone. Ano pong ginawa ng Lord? Tingnan nyo yung grabe, nakakamangha yung ginawa ng Lord. Sino po ditong nakakaalala ng creation ng man? Tama ba? Ang creation ng man, hinulma sa putik, right? Pagkatapos hinulma, hinugis na parang kawangis ng Diyos. At ano pong ginawa ng Lord? Hiningahan niya. After nun, nagkaroon ng buhay ang tao. At yun ay yung man, yung human. Yung woman ba na tinatawag, paano ba siya ginawa? Hello? Hindi siya ginawa din sa alabok or another man or another human na hinulma niya ng babae. So anong ginawa? Habang natutulog daw po si Adan, binuksan ng Lord ang kanyang tagyan, ang pumiraso. Tama ba? Ano? If I'm not mistaken, pumiraso sa ating ribs. Kaya pala yung ribs natin, wala kompleto dito sa ano. So piniraso yon at yon ang naging woman. Imagine niyo yung palang mga babae, tingnan niyo yung mga babae. Yan, yung mga lalaki, may mga katabi kayong babae, tingnan niyo sila.
So sila po pala ay hinugot sa tadyang ng man. Okay? So, yun po yung nakaka-amaze. Kasi bakit? Yung woman ay dinesign ng Lord para mahalin ng man kasi part siya nung man. Hello? So, ibig sabihin, yung love, kapag, kung titingnan natin yung word ng marriage, sabi sa Bible, pinag-iisa sapagkat iisa naman talaga sila. Okay? Kaya yung mga lalaki, please raise your hand. Mga lalaki, sabihin nyo nga, lalaki ako. Yun. Okay, taas ulit ang kamay ng mga guys. Guys, please raise your hand. Kayo po, yung mga single, kayo po ay may mga tadyang. Kailangan nyo lang hanapin yung tadyang nyo. Hello? Pagka hindi fitted yung tadyang, anong mangyayari? Hello? Hindi mag-work. Right? For example, imagine niyo na lang po ha, yung tadyang ko igaganito lang. No? Naghanap ako ng tadyang. Ganto kalaki yung nakita ko. Pag isinuot ko ba dito sa akin, sa tingin nyo okay ba ako? No. Anong mangyayari sa akin? Ang pangit, baka siguro butas to o kaya nakaganto ko kasi ang laki-laki ng tadyang ko. Right? Kung titingnan natin, lahat po ng mga man, meron po tayong kanya-kanyang tadyang. Kailangan lang mahanap natin yon. Okay? Sa mga babae naman, please raise your hand. Okay? Kayo rin po ay, tama, kayo ay tadyang. Sabihin mo nga sa katabi mo, tadyang ka. Yan. Okay? So, kayo naman, meron din kayong pagfifitan. Okay? Anong tawag? Hindi ko maano yung term eh. Dapat sakto din yung paglalagyan nyo. Kasi pag hindi kayo sakto, okay, hindi rin mag-work. Yung love ng Lord, yung design ng Lord, hindi rin po magiging maayos or maganda. Okay, so paano ba yun? Okay. Another word. Kanina, bininify natin yung love. Pangalawa is, next please, courtship. Yung topic natin is love, courtship, and marriage. Next thing is courtship. Ano ba ang courtship? Sabi dyan, the act, period of, or art of seeking love of someone with intent to marry. Babasahin ko ulit yung definition. Sabi dyan, the act, period, or art of seeking the love of someone with intent to, ano yon? To marry. Ibig sabihin, yung ligaw pala sa Tagalog or yung courtship, it is an act for seeking the love of someone to marry. Kaya guys, if you have no intention of marrying the person you are courting, hindi po yun courtship. Hello? Anong tawag doon sa world? Ang tawag doon sa world is dating. Dating, courtship, magkaiba po yun. Pag sinabing dating, wala lang, nag-date lang. At alam niyo po ba, hindi ko na lang pahabain, may nabasa ako, that dating is very dangerous. Okay? Kasi dating, aayain mo yung someone na lumabas, nandyan po ang kaaway. Okay? Kaya sa atin bilang mga mananampalataya or bilang mga youths, okay? So if you want to court someone, yung courtship dapat with intent to marry. So taas ang kamay ng mga students, please. Students. So dapat wala pa sa inyo ang courtship. Why?
Kasi hindi pa kayo ready mag-marry. Tama ba? Yes, it's true, sabi ni Kuya. So kapag mga students, sabi doon sa anong color nga ng students? Anong color nyon? May color kayo kanina, narinig ko. Study muna. No? Study daw muna pag mga students. Okay? So, nung akin tinitingnan yung word na courtship, hinanap ko pa ano ba talagang ibig sabihin yan. Dalawang word, court and ship. So yung court, alam naman natin yung court, order in the court. Tama ba? O kaya basketball court. No? So nung hinanap ko yan, sabi doon, ang court daw, formal assembly held by a sovereign or old French court kings or court princely residence. Ibig sabihin, formal assembly held by a sovereign. Okay? May highly pagtingin. Okay? So, yung ship naman, hindi yan yung barko, hindi rin yan yung mabalahibong animal, kundi ang sabi dyan, word-forming element meaning quality, condition, or act, or skill, office, position, relation between. So, in short, yung courtship may high quality of act. Kasi sa sovereign. So kaya kung titingnan natin, yung courtship, hindi siya basta-basta. Okay? Binibigyan siya ng importansya. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, ang courtship ay mahalaga. Okay? Lastly, the marriage. Sabi dyan, marriage is an intimate union and equal partnership of a man and a woman. It comes to us from the hand of God who created male and female in His image so that they might become one body. Katulad nung sinabi ko sa inyo kanina. Sabi doon, it is both a natural institution and a sacred union because it is rooted in the divine plan of creation. Okay? Sabi doon, ang kasal, no, it's a natural institution. Kaya nga po tayo pag nagpapakasal, pwede po sa huwes. Tama ba? At meron din po tayong marriage. Anong tawag doon? Marriage contract. Meron kayong pirma ganap. Kasi it is a national institution. And also, it is a sacred union. Nandyan ba kayo? Pag sinabing sacred union, ito po ay sagrado. Okay? Ito po ay banal sa harapan ng Diyos. Okay? So, yan yung tatlong bagay. Love, courtship, and marriage. So, paano po ito? Ano ang sinasabi ng Bible pagdating sa love, courtship, and marriage? Okay? Yung verse na napili nyo kanina, hihimayin po natin to. Romans 12 verse 9. So, dito na po ako. Introduction ko lang po yung kanina. So, meron pa tayong hanggang anong oras? Okay? So, hindi. Maiksi lang po itong isi-share ko. 2 words or 3 words, I think. Yung words na ito, ano po yung Romans 12 verse 9? Basahin natin sabay-sabay. Ang hindi bumasa, tatawagin ko ulit dito para sumayaw. Okay, 1, 2, 3, sabay-sabay. Hello. Tapos na tayo. Sino dito naintindihan yung word? Please raise your hand. Sino naintindihan yung word? Hindi nyo lahat naintindihan. Hello? Sa Tagalog, ano ibig sabihin yan? Ang pag-ibig daw dapat ay totoo, sincere. Okay? Ano doon? Hate what is evil. Ano sa Tagalog? Kamuhian ang masama. Tama ba? Cling to what is good. Pag sinabing cling, mag-hold. So, ito po yung tatlong bagay na sinasabi ng Bible about love, courtship, and marriage. So, sa ating mga youth, number 1, love must be sincere. Hello?
Ang love dapat ay totoo. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, sa lahat ng definition ng love kanina, eros, phileo, storge, no? Or storge. Ano ba yun? Okay? Philosia. Okay? So sa lahat ng yon, pinaka-universal yung agape. Kasi why? Agape is the sincere or genuine love. Hello? Pag sinabing love must be sincere, sa other translation, love must not be hypocrite. Pag sinabing hypocrite, ipokrito. Okay? Sinabi mo sa iyong kapatid, mahal kita, pero dapat maligo ka muna. Hello? Okay? So love must be sincere. Si Jesus, sabi ko nga sa inyo, as Christians, kailangan pagpipili tayo ng babae or mga babae naman, kapag pipili kayo ng lalaki, kailangan yung love na makikita nyo ay katulad ng love ni Jesus. Hello? Sasabihin nyo sa akin, ay, pastor, kuya, wala nang ganon. Hello? No. Hindi po ako naniniwala doon. Kasi bakit? We are all created in His image. Kaya nga po tayo tumanggap sa Lord kasi yung image ng Lord ay makikita sa atin once we believe in the Lord Jesus Christ. Kaya number 1, criteria kapag kayo'y pipili, dapat yung pipiliin nyo ay mananampalataya. Dapat ay na kay Lord. Kasi pag wala kay Lord, hindi mo makikita yung agape love. Ang makikita mo dyan ay eros love, okay? Yung pleasure, yung lust, ay kasi ang gwapo, ang laki ng katawan, no? Puro abs, no? Those are eros love. Okay? Pero kapag yan ay nakita mo yung love ng Lord, how do we define yung love ng Lord? Yung ikaw ay pupuntahan kahit anong oras, no? Ikaw ay iintindihin kahit nahihirapan sa'yo. Yung sinabi ni Roldan kanina, mahal kita. Kapag sinabi kong mahal kita, no? Yun. That's the love of the Lord. So kailangan yung love na pipiliin natin or yung love na makikita natin sa isang tao must be sincere, must be agape, katulad ng ating Panginoong Jesus. Walang kondisyon. Hello? Hindi niya nakikita yung pagkakamali. Hindi niya nakikita yung kapintasan. Why? Because He loves you or you love Him. At ang sabi nga po sa Bible, di ko lang mo maalala yung verse. Love covers all sin. Hello? Okay, nandyan pa ba kayo? 1 Corinthians 13 verse 4 to 7. Ang sabi doon, love is patient, love is kind. Kanina sinabi natin na ano yung love, sabi ni Pastor, ni Kuya Ivan, love is action word. Sabi ni Pastora, God is love. Totoo. Pero ito po yung definition ng love na sinasabi ng Lord, na sinasabi ng Bible. 1 Corinthians 13, verse 4. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Okay? It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. Sabi mo sa katabi mo, mabilis ka bang magalit? Ayan.
Parang lumalakas yung may pagdiin, ano? Okay? Hello? Ito pa yung isa. Love, ang sabi doon, love, it keeps no record of wrongs. Wow. Wala daw record ng pagkakamali. Pero alam nyo ang tao, okay, ito ang katotohanan sa tao. Nakakita na kayo ng typewriting? Kitang-kita yung typewriting. Lagyan nyo ng tuldok yung typewriting, anong makikita nyo? Ang makikita nyo doon yung tuldok. Tama ba? Hindi nyo makikita yung typewriting kulay puti. Ang pansin-pansin nyo ay yung tuldok. Why? Ito yung personality ng maraming tao or lahat tayo. Nakikita natin yung mali. At alam nyo, hindi lang nakikita, tandang-tandaan nyo kung anong kulay nung mali. Hello? Tandang-tandaan nyo, hindi nyo malimutan. Pero sabi doon, love, it keeps no record of wrongs. Katulad ni Jesus, sinasabi niya sa ating lahat, nilimot ko na ang inyong mga kasalanan. Hello? Sabi doon, love does not delight in evil, but rejoices in the truth. It always protects. Sabihin nga natin, protect. Uy, wala nang tao. Sabihin natin, it protects. It always trusts. Always hope. Always persevere. Totoo hindi? Kapag ang love ay genuine, nandito lahat yun. Love protects. Love trust. Love always hope. Hindi nawawala ng pag-asa. Taas ang kamay ng mga kalalakihan. Ulit. Sabihin mo sa mga katabing lalaki, huwag kang mawawala ng pag-asa. Yan. Always hope. Hindi dapat nawawalan. At higit sa lahat, always persevere. Ano ibig sabihin ng persevere? Yung pagiging matatag, pagiging matyaga, kahit anong dumating na pagsubok, nandyan. Okay? So that is love. Love must be sincere. Pangalawa, ano yon? Hate what is evil. Sabihin nga natin, hate what is evil. So tayo pong lahat, alam natin ang mabuti at masama. Hindi ko na sasabihin pa sa inyo nun. Pero sinabi sa Bible, especially sa mga kabataan, no? Meron kayong mga Bible sa inyong cellphone, please. Kung wala po, paki-flash din. Ephesians chapter 4, verse 22. Sino pong nandyan? Ephesians 4:22. Okay? Yan. Yan. Sabi dyan, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Okay? Yung dati daw nating buhay ay kailangan na nating patayin. Tama ba? Sabihin mo nga, tanungin mo ang katabi mo, patay ka na ba? Hindi pa yata. Okay? Parang ang pangit nung term, ano? So, ibig sabihin lang nito, yung old self, dapat wala na tayong sa old self. Ano yung sabi doon? Yung deceitful desires. Ano ba yung mga deceitful desires? 2 Timothy chapter 2, verse 22. Okay? Sabi doon, verse 22, 2 Timothy chapter 2, 22, flee the evil desires of... Ay, wala pa pala dyan. Yan. Sabay-sabay nga nating basahin yung unang word. 1, 2, 3.
Okay. Flee the evil desires of youth. Ibig sabihin, yung mga kabataan, may mga evil desires before. And pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of pure heart. Verse 23, do not have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know that they produce quarrels. Okay? Verse 24, and the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Okay? Yung mga away-away, away-bate. Okay? Evil desires. Ano ba yung evil desires? Yung lust of the flesh. Yung sexual desires. Sabi doon, flee. Pag sinabing flee, stay away. Hello? Nandyan ba kayo, mga youth? Mga young professionals? So sa mga dating, no? Sabi ko nga sa inyo, dyan po pinapasok ng kaaway ang mga kabataan. Sasabihin ng kabataang lalaki or even young professionals, sige nga, kung love mo nga ako, kiss mo nga ako dito. Hello? Sabi doon, flee. Pag sinabing flee, stay away. Pero alam nyo po, sabi ko nga, in this generation, in our world today, yung mga ganong bagay, sasabihin ng iba, normal lang yan. Kiss lang naman. Oh. After nun, saan pupunta? Hello? Those are evil desires. Kaya sa ating mga youths, mga young professionals, mga students, hate what is evil. Ay, ako po ay tinukso. No. Ang sabi doon, narinig natin sa kanta, o tukso, layuan mo ako. Sabi ng ating mga bishop, all pastors sinasabi, hindi kayo lalayuan ng tukso. Lalapit at lalapit yan sa inyo. Hello? Kaya sa ating lahat, these words ng Lord, napakasimple ng word. It is very self-explanatory, pero sa atin bilang pong mga kabataan, bilang mga young professionals or kung sino man po, it is hard to do. Kasi why? Nandito tayo sa world. Kung titingnan po natin yung Romans 12, bago po itong verse na to, ang sabi doon, present your bodies to the Lord as a living sacrifice. At ang verse 2 sabi doon, do not conform to the pattern of this world. Okay, basahin nga nyo, Romans 12:2. Bago mag-Romans 9, nung sinabi ni Paul is about love, okay, sinabi niya sa verse 12:2, do not conform to the pattern of this world. Hello? But be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Hello? At alam niyo mo ba ang history nito, no? Biglang ko ng history. Nung binasa ko po ito, nung hinahanap ko yung history, ang Romans po punong-puno ng sexual immorality. Hello? Even yung mga leaders nila, si Plato is homosexual. No? So, kaya sinabi to ni Pablo, do not conform to the pattern.
Even in our days, sinasabi po ito, do not conform to the pattern. Anong pattern ng world ngayon? Ano? Isang linggong pag-ibig ang pattern ng world ngayon. Lunes, nang tayo'y magkakilala. Martes, nung tayo'y muling nagkita. Hello? Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes ay inibig din kita. Nung Biyernes, punong-puno ng pagmamahalan. No? Yung mga puso natin ay sadyang, wow, nag-aawitan. Kinanta ko pa, no? Sabado. Ano Sabado? Ay biglang nagkatampuhan. At pagsapit ng linggo, atay tayo'y iniwan. Ano? Dapat pagsapit ng linggo, kasama ko sa life. Dapat ganun. Pero ang pattern ng world, hello, ang pattern ng world, isang linggong pag-ibig. Minsan hindi lang isang linggo, minsan nga 2 days lang eh. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, hate what is evil. Okay, balik tayo. Number 1, love must be sincere. Number 2, hate what is evil. Number 3, ano po yun? Ano yun? Cling to what is good. Okay? Ano ba yung goodness na sinasabi dito? Pag sinabing cling, sabi doon, hold on. Dapat tayong manatili. So what is good? Ano ba ang good na sinasabi? Self-explanatory. Ano yung good? Lahat ng mabubuti. Right? Mabuti bang mag-pray? Parang ayaw yung mag-pray. Masama pa lang mag-pray. Huwag na tayong mag-pray lahat. Mabuting mag-pray? Yes. Mabuti bang mag-church? Yes. Okay? Mabuti bang mag-worship sa Lord? Yes. Okay? So, it means goodness na sinasabi ng Bible, it's all about purity, godliness, holiness, righteousness. Hello? So, ang sinasabi dito, cling to what is good. In short, cling to what is pure, cling to what is holy, cling to what is righteous, okay? Cling to what is godly. Hello? Nandyan pa ba kayo? Kaya ngayon, touch uli ang kamay ng mga youths. Yan. Itong 3 bagay na lang na ito, ang baon-baonin nyo sa inyong buhay. At alam nyo po, matatagpuan nyo ang inyong tadyang, matatagpuan nyo kung kayo'y tadyang, matatagpuan nyo kung saan kayo fitted. Hello? At alam nyo po, kapag yun ay nangyari, very glorious ang gagawin ng Lord. At alam nyo, isa pang bagay, last, before we end. The best example ng love, courtship, and marriage is no other than Jesus. At sino po ang bride? The church is the bride. Sa Revelation, sinabi po sa Revelation, si Jesus ay darating at tayo ikakasal sa Kanya. Hello? At alam niyo po ba ang mga tao noong panahon ni Moises, lahat ng mga Israelites ay ikinasal sa Diyos. How? When God gave the 10 Commandments, yun po yung naging marriage contract ng mga Israelites to the Lord. Kaya sabi doon, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Kasi pagka ganon, nagkakaroon ng separation between God and you. So, walang divorce. Okay? So, right now, our marriage contract
before the Lord ay yung ating mga Bible. So yung 10 Commandments na sinabing Lord, sabi nga ng Lord, siya ay darating, ang lahat ng naniniwala sa Kanya at nananampalataya, we are all the bride. At tayo pong lahat ay ikakasal sa Kanya. Hello? Yung love ng Lord sa atin is always sincere. Okay? Ayaw ng Lord ng evil. At ang Lord laging nag-hold to what is good. Amen? May natutunan ba kayo ngayong hapon? Okay? So this February, this love month, isa puso natin, love must be sincere. Pangalawang napaka-importante, we are on this world. Let us hate, flee, stay away from what is evil, and let us cling to what is good. Palakpakan nga natin ng Lord. Let us all stand. Tayo po'y lahat ay tumayo. Praise God. Yan. So I hope and I pray na sa konting oras, tama ba ako? Sa konting minuto na meron tayo, ay naunawaan natin ano ba yung love na nais ng Lord sa atin. So as what I said, ang design ng Lord sa ating lahat is a great, great love. Yung agape love, unconditional love. Na merong magmamahal sa atin kahit sino tayo, kahit may mga kapantasan tayo, at yung mga mamahalin naman natin sa ating mga buhay, ang design ng Lord, na sila po ay wala ring kapintasan sa inyong harapan. So right now, let us ask the Lord, Lord, i-guide nyo kami, i-guide nyo po ang bawat isa sa true love na binigay nyo sa amin. Amen? So sige po, tayo pong lahat ay sandaling yumukot manalangin sa Lord. Yes, God. Hallelujah, Jesus. We declare your goodness, Lord God, your faithfulness, Lord God, over our lives, O Lord. Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito, Lord, ng mga kabataang ito, Lord God, ay nakarinig ng iyong salita. Lord, it is not my words. I believe it is your word, O Lord. It is your love, O God. It is your goodness, O Father. Kaya Lord, sa oras mong ito, ang bawat kabataan na narito, Panginoon, ang dalangin ko po, O Diyos, i-guide niyo sila, Panginoon, sa katotohanan, Lord God, ng pag-ibig, O Lord. Give them strength, Lord God, to face every challenges in their lives. Give them the spirit, Lord God, to resist the evil, Lord God, in the name of Jesus. Katulad ng sinabi mo, Panginoon, as you promised, Lord God, that there will be a helper, Lord God. You will send a helper. At yun po ang banal na Espiritu, Panginoon. Right now, Lord God, we ask, O Lord, the Holy Spirit to be with the hearts of everyone, Lord God. There will be conviction, Lord God, in their hearts. There will be pure, holy life and a righteous life, O God, in Jesus' name. It is you, O Lord, who make us holy. It is your grace and mercy. It is your love, O Jesus, that make us worthy, O Father. Lord, maraming pong salamat muli. Sa iyo po namin inaalay ang hapong ito at kayo po ang magbigay sa amin ng kagalakan, kapayapaan, pagpapala, at isang pag-ibig na walang hanggan, O God. Marami pong salamat, Lord God. Receive all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so sino po yung first timer? Sino yung mga nag-invite ng first timer, please? Can we just invite them sa unahan? So yan, papasayawin natin. Hindi po, joke lang. Sige po, lahat po ng first timers, yan.
Punta tayo sa unahan, please. Pag-guide na lang ng ating mga youths, please. Yan. Okay? Pwede po ba ang Ayan, sige. So yung mga first timers natin, palakpakan nga natin ng Lord. Parang ayaw yung palakpak. Palakpak ang Lord. So alam nyo po, So sabi po sa Bible, kapag ang isa po ay nakakilala sa Lord or tumanggap sa Panginoon, libo-libong anghel ang nagagalak sa kalangitan. At alam niyo po, hindi lang libo-libong anghel ang nagagalak ngayon kasi hindi lang po iisa itong nasa unahan natin. Amen? So, milyong-milyong anghel. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? So, sige, tayo tayong lahat. Yan. Okay? So, ipag-pray natin ang ating mga kapatid na ito sa Lord. Tama ba? So, sa mga nag-invite, meron kayong crown sa Lord. Amen? So, let us lay our hands sa ating mga kapatid at sa ating mga kapatid naman na nasa unahan. Let us bow down our heads and close our eyes. Let us once again pray to the Lord. Hallelujah, Lord God. Salamat muli, Panginoon, sa mga kabataang narito sa aming unahan. Lord, we believe it is not an accident, Lord God. Hindi rin nagkataon lang, Panginoon, kundi ito'y kalooban mo, O Diyos, na sila ay narito sa unahan upang makarinig ng iyong mga salita. At nawa, Lord God, ang mga salitang ito, O God, ay maging isang binhi na malalago at patuloy na mamumunga sa kanilang mga puso, Panginoon. At sa oras na ito, muli namin dinideklara, Lord, ang iyong pag-ibig, Lord God, ang pagsama ng Santong Espiritu, at maging ang pagpapala mo sa kanilang buhay, Lord God. Idinideklara namin ngayon, O Diyos, ang iyong kaligtasan, Lord God, sa kanilang buhay, sa kanilang buong pamilya, sa pangalan ni Jesus. At Lord, ang protection mo sa bawat isa na nasa unahan namin sa oras pong ito, Lord God. Marami pong salamat at alam namin, Lord, meron silang mga panalangin sa iyo, O God, na personal. Kaya sa oras pong ito, alam ko po, Panginoon, alam namin na ito'y naririnig mo at bibigyan mo ito, O Diyos, ng katugunan sa kanilang buhay, Panginoon. Muli, marami pong salamat, Panginoon. We speak life, O God, to the fullest. We speak good health, O God, in Jesus' name. We speak favor and blessing sa buhay ng mga kabataang ito, Panginoon. Marami pong salamat. Cover them with your blood. Cover them with the Spirit, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, i-welcome natin ang ating mga kapatid na ito. Lapitan natin sila. Let us welcome our brethren.